Who is Gyro? Si Gyro yung king ng NGL. Ayan. Lumaki siya sa construction site kung saan yung tatay niya, pinalaki siya para magtrabaho para sa kanya. Inaano-ano siya nun eh. Binubugbog, inaapi-api. Tapos, yun, namulat siya sa ganung estado niya. Tapos, namuhi siya sa mga tao. Ngayon, nagbebenta siya ng DD na gamot yon na ipinagbabawal sa Hunter Universe. Ayan. Napunta siya sa NGL. Naging hari siya doon, ng residente doon sa loob ng NGL. Tapos yung pagiging hari niya at pagkamuhi niya sa mga tao, nadala niya kahit na nakain na siya ng Reyna. Kasi nasakop na ano sila eh. Nakuha sila eh. Naging pagkain sila ng Reyna eh. Kasama na doon si Octopus at yung Lobo. Kasi si Gyro, kung hindi lang kasi ipinakita sa sa manga, ay sa anime, pero sa manga, after mapunta nila doon sa may pinagkitaan niya kila Knuckle tsaka kay Shoot, kasi 'di ba pinabalik sila ni Netero. Sabi ni Netero, nagbigay siya ng token kay Killua na pwede silang bumalik sa NGL basta matalo nila yung dalawang assassin. Yung assassin na yun si Knuckle tsaka si Shoot. May part doon na naglalakad si Gyro. Yung nandoon sila sa lugar na yun. Pabalik si Gyro doon, papunta si Gyro doon sa NGL. Ayan, si Gyro, yung utak niya, pagkapanganak niya bilang Chimera Ant, ganun pa rin yung utak niya. Kaso naging mas mapanganib siya. Tapos dumiretso siya sa Meteor City. Doon siya magtatayo ng bagong kaharian. Ayan, kaya pinagsususpetyan, si Gyro magiging ultimate villain, parang maging pinaka last kalaban, final boss. Ayun lang naman yung onting kaalaman lang natin kay Gyro. Ayan. Tapos, anong next? Kasi yung kay Gyro, konti lang talaga maibabahagi ko. Pero ayun nga, papunta si Gyro, kasama may sumunod siyang mga kasamahan. Ewan ko kung pati si Ikalgo sasama eh. Pero yung, ano ba tawag doon? Yung nene-exorcist na, na babae, na Chimera Ant, tsaka yung si Beezelt, ayun, tsaka yung isa yung Beezelt, yung parang tao siya na nasa ilalim siya ng pamumuno nung sa Isgorto. Sino si Gyro as a Chimera Ant? Si Gyro nga, nga siya, ang pinakapaliwanag sa kanya doon sa anime tsaka sa manga, hindi nagbago yung kumbaga, 'di ba, pagka ang Chimera Ant, pag nakain, nawawala yung ilang bahagi ng memorya nila, tas kalaunan bumabalik din yung pag-iisip nila kung ano sila nung tao sila. Ngayon si Gyro, pagkapanganak, direkta, alam niya kaagad kung sino siya. Alam niyang si Gyro siya, alam niyang kinain siya, alam niyang naging Chimera Ant siya. Ngayon, dumirekta na siya. Hindi niya sinunod yung Reyna, dumirekta na siya. Dumirekta na siya sa Meteor City. Ngayon, si Gyro, nasa Meteor City na. Susundan siya ng mga Chimera Ant na kinain din ng mga tauhan niya. Yung tauhan niya na kinain ng Chimera Ant Queen na naging Chimera Ant na ngayon, sinundan siya sa sa Meteor City. Ayan. Baka maging isa sa mga tauhan niya. Baka maging tauhan niya pa rin yun. As a Chimera Ant. Tapos yun, nagtayo si Gyro ng Empire doon sa Meteor City. Tapos, wala na yung mga spider. Spider lang naman yung nag-i-infiltrate o aalis ng mga gustong sumakop sa sa Meteor City, katulad ni Zasan, yung nakalaban ni Peyton, 'di ba? Yung grupo nila Zasan na Chimera Ant din. Sinubukan nilang sakupin yung yung Meteor City. Ngayon di sila nagtagumpay kasi meron pang spider na susugpo sa kanila. Susugpo Ayan, tapos si Gyro naman, walang kay Gyro, walang magpapaalis sa kanya sa Meteor City kasi ngayon sa kasalukuyan ngayon nasa Black Whale ang spider, 'di ba? Ngayon si Gyro, safety siya doon. Ayan, Gyro Pariston Jeridnich. Sabi niyan. Ayun, baka naman nasagot na natin, ano meaning ng Gyro sa Japanese? Hindi ko alam pero ang Gyro, kung hindi ako nagkakamali, siya, para siyang bahagi ng laro ng soccer o baseball, basta parang ganun, Gyro. Ayan, tapos ihuli kaya natin to si Hisoka. Ayan, yung Hisoka Spas, ihuli natin yan.
Ayan. Sabi ni John Paul Lopenya, parang mahihirapan si Gon kay Gyro. Ano, napakaangas. Ayan. Okay lang ba yung sounds natin? Yung ano natin? Kasi ano lang to, record lang ng ano ng mobile. Okay lang ba yung ano natin? Yung voice natin dito sa live? Ayan. Kung okay, paki-share na lang ng live Ayan. Paki-share na lang ng live mga ka-hunter kung okay yung boses natin dito. Kasi naglagay ako ng pan sa likod Ayan, malinaw naman. Ayan. Thanks, Art. Ayan. Magkano kaya binayaran ni Montun kay Togashi? May ano na ba? Na-release na ba yung yung skin? Siyempre may royalty yan. May binayad dyan sa Hunter x Hunter. Ano yan? Nagbayad sila ng royalty yan kay Yoshihiro Togashi. Ayan, suwabe na boss. Ayan. Pa-share na live may nagtatanong kung taga Montalban ba ako. Ayan, may skin. May skin. Ano yun? News yun, hindi ko masyado binasa May parang naglabas ata sila ng skin sa Mobile Legend. Billion Billion Geni. Ayan. Ito naman, sagutin natin why was the Hunter Association founded? Ayan. Dito naman, hindi ko naman talaga masusure kung tama tong sasabihin ko, pero base na rin sa edad ng Hunter Association at sa pagkakadetalye sa mga manga, pag-i-elaborate natin, sabayan nyo na lang kasi medyo halo-halo pero kung mahilig kayo magbasa ng manga at yung mga ibang detalye, kung makakasabay kayo, ayan, baka masabayan nyo rin yung sasabihin ko. Ayan, anong connection ni Gyro kay Kite? Wala namang connection si Gyro kay Kite. Pares lang silang Chimera Ant. Ayan, pa-shoutout kay Cyrus Nathan Tapia. From Tanawan, Batangas. Ayan. Ayun, ready na kayo sa sa second na sasagutin natin, yung why was the Hunter Association founded? Ayan, dito na tayo. Ayan, dito na tayo. Pag ready na, tas i-share nyo na rin yung live natin para naman magkaroon tayo ng engagement. Ayan. Kung ready na kayo, ano na lang, thumbs up na lang, thumbs up. Ayan. Kung ready na kayo, game na ba? Wala tubig. Wala tubig. Yun. Ready na ba? Wala nag-comment na ready na ba o hindi. Para simulan na natin yung next topic. Ayan, kasi nasagutan natin yung kay Gyro Kay Gyro yung pinakamadali dyan kasi Tsaka dito sa Floor Master kasi medyo maiksi lang yun. Ayan, sige, simulan na natin. Ayan, ready na. Yung Hunter Association, sinasabi nila binoto para hanapin ang isang hunter na nagsasabi na parang nandito yung kayamanan, kapangyarihan na talagang magpapabago ng, kasi sa umpisa ng Hunter sa yung narrator, 'di ba, sa umpisa ng palabas na Hunter, yung mga Hunter naghahanap sila ng bagay na mahirap mahanap, na mga Hunter lang yung parang nag-aagawan sila sa kayamanan. Parang One Piece din. Ayan. Binuo yung Hunter Association daw para hanapin ang isang hunter na nakahanap ng kayamanan sa Dark Continent. Ayan. I-explain ko kung bakit itong tao na to, siya yung hinahanap ng mga hunter na yon, at bakit yung iilan lang din yung nakakaalam ng patungkol dito, bakit tinago o kailan daw. Mamaya natin sagutin yung iba. Tapos yun,
kung titignan nyo yung years, kung ilang hunter exam na, ewan ko kung ano kung tama ako 397 ba? Tama ba? 397 na, ay tama ba? 287, 297, basta bago mag 300 na election na nangyari, bago yun, nagkaroon muna ng ng document na paglalakbay patungo sa hindi pa natatagpo ang malaking kontinente. Ayun nga yung pinapaliwanag na dark continent. Isipin mo, 300 years before, nalakbay na ni Don Trix yung dark continent. After nun, nagkaroon na naitatag na yung Hunter Association. Hindi ba kayo nagtataka bakit parang halos magkasunod lang? Kasi, di ba si Gontrix, 287, basta i-correct nyo na lang ako 297, 287. Hindi ko na rin masyado nire-recall ko na lang Ayun na yung dami ng bilang ng ng exam na, kasi kada taon nagkakaroon ng Hunter exam So, kung kada taon yun, tas pang 287 na, 297, ibig sabihin, before 300 years, meron ng, malapit sa 300 years na, tapos, malapit pa na, after nun, na 300 years ago, na tuklasan ni Don Trix yung ginawa niya yung guidebook na Journey to the New World na libro ng Dark Continent, di ba? Tas yun. Ang sinasabi kasi dito, binuo daw yung Hunter Association para hanapin yung hunter na yun, o kumbaga parang patunayan na totoo ba yung sinasabi sa libro yung about dun sa kayamanan, kung kasi yung mga hunter mahilig sa exploration tsaka pag bukas ng misteryo Ayan, isa na si Gintrix dito. Tapos yun nga, sa manga na na after nung sa 340 ba yun, after nung magkita ni Gon tsaka ni Jing sa known World 3, yung pinakamalaki doon, World 3 doon, parang na-i-reveal doon na yun nga, sabi ni Gintrix, yung mga tao daw galing daw talaga sa Dark Continent. Ayun na nakalagay doon sa guidebook ni Don Trix. Ngayon, ang iniisip ko, kaya siguro nagpaka-ruin center tong si Gintrix, parang siguro isa siya sa nakabasa ng Journey to the New World na libro bago siya mag-apply ng Hunter exam niya. Kasi kung papansinin nyo, yung sa sa Phantom Troop Pass na sa chapter 397, si Sheila, yung isa doon na may hawak rin siyang libro na about doon sa pagiging hunter. Ayan. Kaya siguro nagkaroon din ng tapos kaapelido pa nila Gintrix si Don Trix. 'Di ba? Parang kaya siguro parang ayun yung yung path na sinundan ni Gintrix na sa mga ruin center. Tapos kung titingnan nyo rin kung saan patungo yung Black Whale ngayon, papunta sila sa ano ba lugar nun? Yung sa may Hilagang Silangan, papunta sa mga Brion. Sa Brion, meron doon yung basta ancient ruins din yun silang lungsod na pinaglulunggaan ng Brion. Saktong-sakto. Si Gintrix kasama sa Black Whale Tapos yung isa pang sinasabi, kung nakapunta na ba si Gintrix doon sa Dark Continent, kasi yung sa pagkatapos ng record na mapakinggan ni Gon, yung record ni Gintrix doon sa may Whale Island, di ba? Parang ipinakita doon si Gintrix na nakasakay sa dragon. Tapos parang World 3, parang Dark Continent World 3 yung ipinakita. Pero ang totoo, sa World 3 lang yon na pinakamalaki. Wala pang si Gintrix na nga mismo nagsabi na wala pa siyang kontrata, wala pa siyang hindi pa siya pwede na makapunta sa Dark Continent. Hindi naman pwede magsinungaling si Gintrix kay Gon, di ba? Ayan.
Tapos, ayun, parang ayun lang talaga yung pinaka gusto kong ipaliwanag. Ang dahilan kung bakit tinayo yung Dark Continent dahil gusto nilang hanapin yung yun nga, yung si Don Trix. Ayan, sabi ni Andrew Gomez at so waiting na lang natin yung movie ng Dark Continent, malapit na ilabas yun. Di ka sure dyan. Di rin natin masasabi kung kung kailan maglalabas ulit ng panibagong movie, pero yun, sana kahit nga lang movie nga lang yung Dark Continent na yun. Siguro talagang maraming may excite, marautuwa doon sa na yun. Pero mas maganda kung mailabas siya sa manga, kasi sa manga mismong si Yoshihiro Togashi yung doon Pero ako naniniwala ako magkakaroon ng manga yun. Magkakaroon ng manga yung Dark Continent na yun. Hindi naman ilalatag ni Yoshihiro Togashi yun sa kwento Hindi rin man nilalatag ni Yoshihiro Togashi yung mga pangalan nila Don Trix, nila Sig Zoldyck, di ba? Tapos yun, yung about sa Dark Continent. Syempre, nilatag nyo yun para papunta doon talaga yung kwento. And shoutout sa'yo, Edward F. Torilla. Ayan. Yun, siguro, pero etong tanong na to, gagawa natin ng edited video yan. Ayan, para mas malinaw. Pagka, kasi, stock knowledge o sasagutin lang natin dito, medyo malabo pa Sabi ni Denver, hindi na lang kasi ibigay sa ibang writers, pero kay Togashi pa din ang kwento. May kasi yan may parang sila ethics sila na pagdating sa mga parang, syempre kahit ako mas gusto ko ang gagawa talaga mismo niyan, yung pinaka-creator Syempre kwento nila yan, gusto mo bang baka maiba pagka syempre may kahit hindi nila masusunod yung kwento mismo ni Yoshihiro Togashi, talaga yung nila, baka may idagdag sila. And sabi ni Miggy Choi, anong say mo sa mga fans na disappointed sa pagsakit sa likod ni Yoshihiro Togashi? Pinapatuloy pa rin niya yung pag-uwit. Disappointed, ewan ko kung bakit sila ganun. Matanda na si Yoshihiro Togashi. Tsaka hindi lang yun yung big hit na ginawa niyang manga, di ba? Manga series. May ginawa pa siyang Level E, tsaka yung Yu Yu Hakusho, Ghost Fighter. Ewan ko kung saan sila humugot ng nakikibasa lang din naman sila. Pero siguro nakikita ko dito na disappointed sila kasi parang ang tagal nilang naghintay. Kahit ako ang tagal ko rin naghintay, bata pa ako nitong Hunter x Hunter baka pag edad natin mga 50, hindi pa rin tapos to, pero wag naman sana. Mabisyo pa naman si Yoshihiro Togashi. Sana mapapabuhay niya. Pero ngayon, kahit sumasakit yung likod ni Yoshihiro Togashi, ngayon nasa chapter 418. Tuloy-tuloy pa naman yung tuloy-tuloy pa naman yung ginagawa ni Yoshihiro Togashi. Tas ngayong September 4, may aasahan tayong bagong manga. Pero hindi ako makakapangako na ma-update ko talaga kayo ng bonggang-bongga doon na Kung mag-update man ako sa YouTube channel ko, tsaka sa isa kong page na Mr. Salaysay, kaya paki-suporta na lang yung isang page natin, kasi mas parang gusto kong mag-update doon kaysa dito sa para lumaki din yung isa kong page na yun bukod dito sa isang page na to. Ayan, sabi ni Ernie Hernando, pa-wash out dan. Ayan, pa-wash out na. Ang isa, hindi ko mabasa Wait lang. Anong say mo sa fans? Hindi ko mabasa yung isang tanong. Ito. Lodi, ano ba kinamatay ni Haring Meruem at sa tatlong pang Royal Guard na ang kinamatay ni Meruem yung Poor Man's Rose ni Netero, yung bomba
na ikinabit kay Netero na kapag tumigil yung tibok ng puso niya, sasabog yun. Ngayon, hindi naman totally natalo ni Meruem si Netero kasi mismong si Netero yung nagpapigil ng puso niya at sumabog yung Ang natalo talaga yung mga Kimeraan kasi hindi sila nagtagumpay na sakupin yung sila yung maghari sa Earth sa known world Ngayon, ang kinamatay ni Meruem, yun nga yung lason, contagious yun yung lason na yun. Kung sino yung malapit sa kanya, mahahawaan. Kaya, yung lumapit sila Shayopop tsaka si Mentetuyupi, tapos, kahit sa site ng pinagsabugan, pumunta rin sila. Para siyang radiation, yung parang ganun. Tapos yun, unti-unti silang matay nun. Kasabay na namatay ni Meruem si Komogi. Pero hindi natin alam kung talagang nahawa si Komogi nahawa si Komogi. Kasi ipinakita doon sa last scene nilang dalawa, parang tumulo yung dugo sa ilong ni Komogi. Hisoka Pass, ginawa na yun kaso canon. Baka non-canon. Yung Hisoka Pass, ginawa yun non-canon. Mamaya pag-uusapan natin yan. Ayan, salamat. Ayan. Tapos yun, sumunod na yung mga Royal Guard doon. Ang iba lang yung kinamatay ni Neferpitu. Alam nyo naman, napanood nyo naman yun, di ba? Pinas lang siya ni Gon. Blast at Poison. Ayan. Sa Blast, almost patay na si Meruem Ipinakain lang nila Shayopop tsaka ni Yupi yung sarili nila kay Meruem, kaya parang medyo bumalik yung lakas ni Meruem Pero kahit bumalik, may lason pa rin yung katawan nila. Ang galing nga ng taktika ni Netero. Kung paano nila binura yung Kimeraan sa Ayan. Ayan, kahit mabuhay sila, mamamatay sila sa lason. Dahil pa rin pala sila ng Soldic, kasi yung Soldic immune sa lason pero ewan ko lang kung kahit yung lason na yun ng Purman's Ruse, kaya nilang ma-immune dun. Ayan, tas eto na, sa isang na tayo. Tapos na tayo sa kay Gyro. Tapos na tayo, tama ba? Ay, hindi pa, pang-apat, ito na, pangatlo na pala. Lang pala yung sinagot natin, pahabol na tanong lang pala yun. Ayan, tas about naman dito sa Who Are the Floor Master? Ayan. Ito yung mga Floor Master na to, ipinakita to sa movie. Kung napanood nyo yung, bang movie to? The Last Mission ba? Tama ba? The Last Mission. Ayan. Ipinakita dyan kasama na si Sushi sa mga Floor Master. Ayan. Pero sa manga, nalaman na Floor Master din pala. Naging floor master sila Hisoka at si Korolo. Ewan ko kung floor master din si Korolo, pero challenger, mga ganun. Pero nalaman na floor master din sila. Ayan. Ayan, shoutout sa'yo, Wilhelm Conrad C. Meneses. Gyro na po, nalita ko ngayon ko lang napanood. Balikan mo na lang yung replay. Wala naman yan. Sige, kwento ko lang na maiksi. Ayan, si Gyro, papunta siya ng NGL, ng Meteor City. Tapos, yun. Baka maging final boss siya. Pero mas marami pa yung sinabi ko doon yung umpisang-umpisa. Balikan mo na lang sa replay. Tapos, share mo na rin tong live. Ayan. Tapos yun, yung mga Floor Master na yan. Tapos, meron pang nga theory na ang pinunong floor master diyan na parang huling mga kalaban si Jintrix tsaka si Netero. 'Di ba si Netero ang naging organizer sa The Last Mission niyan. Siya yung parang syempre kasi may School of Martial Arts si Isaac Netero Malamang siya diyan. Konektado rin siya diyan sa Heaven's Arena na yan kasi parang labanan niya
Baka siya yung final boss dyan sa Evans Arena. Pinapasok na tayo ng Brion, Mr. Salaysay. Sino yung Brion? And ayun, tapos may ano pa nga may parang pinakita pa, may parang sinabi pa dyan na pwede silang maglaban sa yung Battle Arena na maganda na yung parang pinakasikat yun sa Hunter Universe, na maglalaban lahat ng mga floor master doon. Hindi naman pinakita. Ang pinakita lang doon sa may last mission na ayan, mga weakling nga lang yan eh. Tapos, nanalo ba si Sushi sa lahat ng laban? Parang hindi ko nakawan. Pero si Sushi, lakas na nun. Ang lakas na niya sa na-edit yung hairstyle. Hindi ko magits. Ayan. Tapos, yun lang yung, maiksi lang din naman yung tanong na to. Kung sino-sino ang mga floor master, ito kasi non-canon to sa movie to eh. Pero kung tatanungin mo ko kung sino yung mga naging floor master, sila Castro, konti na lang, malapit na siya sa floor master eh. Pero ang kilalang floor master na hindi canon, yung nasa listahan talaga na reveal, si Hisoka at saka si Kurolo. Ayun yung talagang masasabing naging floor master kasi sila yung nasa manga eh. Sila yung parang ayun yung record na talagang kung saan natin babasihan ng mas maayos eh. Ayan, last tanong na tayo. Ito na kay Hisoka. Ayan. Medyo maiksi lang naman din kasi kay yung mga floor master na yun. Game pa ba? Boring ba yung topic ngayon? Boring ba yung kwentuhan natin ngayon? Boring ba? Ayan. Thumbs up para mag-proceed. Okay, ready. Ayan. Sa next question na Hisoka's Pass. Ayan. Ayan. Para malaman ko na may pa tayo. May mga viewers pa tayo na talagang dyan. Ay, mamaya matutulog na ako pagkatapos ko masagot tong Hisoka's Pass na to eh. Ayan, gusto nyo basahin din natin yung nito, manga. Ayan. Thumbs up lang at ready kung game na. Hindi ko alam kung okay pa yung connection natin. Ayan. Nasagot na natin yung ibang tanong na pangatlong tanong. May pahabol pa nga tayong ibang tanong ay sinagot eh. Anong na sinagot? Ayan, thumbs up na lang ako kaya ready. Yan, sasagutin natin tong isang huling katanungan. Tapos end live na tayo. Pa-share ng video tapos kung may time kayo follow nyo naman ako sa isang page natin na Mr. Salaysay. Ayan, thumbs up. Ayan na. Ayan, kahit isa lang yung nag-thumbs up, game na. Ayan, Ace De Leon, shoutout sa'yo. Ayan, yung Hisoka's Pass, yan, wala talaga yan. Kung kilala nyo yung creator ng mangaka ng Tokyo Ghoul na isa ring manga series at anime series na ngayon, si Sui Ishida. Sui Ishida, yan, yun yung pangalan niya. Talaga yan eh, yung ginawa niya yung Hisoka's Pass, lang talaga sana yun, pang April Fool's Day na kwento lang sana. Pero si mismong Yoshihiro Togashi, nirecognize niya yung kwento ni Sui Ishida. Sabi na Ishida, nabubulol ako eh. Ngayon, yung kwento na yun, pang April Fools lang sana, pero 2015 pa yun eh. 2015 pa yung, kung di ako nagkakamali, 2015 pa yung kwento na yun. Ginawa ni Ishida ng Tokyo Ghoul at na-recognize siya ni Yoshihiro Togashi. Hindi natin masasabi kung canon siya. Ibig sabihin, hindi natin masasabi kung kasama siya mismo sa kwento. Pero
ang ganda ng ginawa dito ni Shu Ishida. Babasahin natin mamaya. Ayan, tapos yun, na-recognize nga siya. Tingnan natin dito sa ano. Ayan. Ito yung ano, siya rin nag-sketch nito. Ayan. Bali ang kwento nito, may isang nagtatanghal na ang pangalan Moritonyo. Isa siyang mga nagtatanghal sa circus, ayan, nagba-magic, ayan. Naglalakad sila, papunta doon sila sa parang Texas o parang basta yung nagaganapan ng mga palabas, mga entertainer, mga ganyan. Nag-circus, nagma-magic, parang ganyan, parang mga casino at hotel. Ayan. May natagpuan silang bata. Ayan, tapos ayan, ginigising nila. Ayan, yung batang yon, siyempre kilala nyo na kung sino yung batang yon. Ayan, sabi nila dito, humihinga pa daw, ayan. Ayan, may sabit-sabit pa. Ayan, tapos sinasabi ng mga kasama niya, baka binugbog ng mga bandido. Ayan, tapos pinagmamadali na siya ng mga kaibigan niya na, ayan, magmadali na tayo kasi may show pa sila. Ayan, tapos kinakausap no yung Moritonyo, yung leader nila, ito yung leader nila. Ayan, si Moritonyo na magsalita ka bata. Ayan, tas yung bata na yon, ayan, sabi ni Moritonyo, sino ka? Ayan, tinatanong niya yung bata. Yung bata na yan, si Hisoka. Ang batang si Hisoka. Ayan yung title, Hisoka Origin Story. Ayan, created by Ishida Sui. Yan, Sui Ishida. Siya yung gumawa ng Tokyo Ghoul. Ayan, tapos ayan, napunta na sila doon sa pinagtatanghalan nila ng magic. Ayan. Ang pangalan ng lugar ay Glam Gasland. Ayan. Medyo malapit siya sa York New City. Ayan. Medyo ito lang siya yung Glam Gasland. Ayan. Ayan, tapos late kasi. Parang Meteor City rin yung style ng lugar. Ayan, tapos yun, yung batang Hisoka nanonood sa pagtatanghal nila Moritonyo at mga kasamahan niya. Ayan, ngumunguya ng bubblegum si Hisoka dito. Ayan, tapos nagugulat na bibilib si Hisoka sa mga talento ng kasama ni Moritonyo. Syempre, yung parang signature ni Hisoka na ayan. And sabi dito, show business became the emblematic trade of the Gasland. Ayan, tas merong isang batang babae na kasamahan ang grupo ni Moritonyo. Ayan, nakita niya si Moritonyo, lumulutang si Moritonyo. Na sa kalauna malalaman natin, nen ability pala yan. Wala pala siyang, hindi pala totoo yung magic niya. Nen ability pala yung ginagamit ni Moritonyo. Ayan, lumulutang, nakakapaglakad sa ceiling. Ayan, nakikita natin nakakapaglakad sa ceiling si Moritonyo. Ayan. Tapos, manghang-mangha yung mga audience. Ayan, si Moritonyo. Ito ang magandang gawing kahit fan-made animation, no? Itong babae na to, ang pangalan niya Abaki. Ayan yung parang estudyante ni Moritonyo. Siya yung tinuturuan talaga ng Nen. Pero yung ibang kasamahan, hindi yung tinuturuan ng Nen. Siya lang yung batang yan. Sabi, that sure was something. You think we'll be able to watch the Royal Lunch. Pakibasa na lang yung iba. Ayan, ano bang ginagawa dito na yan? Naglalaba. Ayan, tapos biglang dumating si Hisoka. Ayan. Biglang dumating dito si Hisoka. Ayan, tapos pinag-uusapan nila ng mga kasamahan ni Moritonyo si Hisoka. Parang ayaw nila kay Hisoka eh. Ayan. Ayan, sabi nito, bakit ka kumuha ng mga random slam brat? Ayan, sabi.
Tapos sabi ni Meritonyo, dati rin daw siyang nagnanakaw, ayan. Nagpapanggap siya ng naglilinis lang ng sapatos, ayan. Tas ayun, dati rin siyang palaboy. Parang nakikita niya yung sarili niya kay Hisoka, ayan. Kaya tinulungan niya si Hisoka. Tas ayun, dumating na si Hisoka, sabi, oh, that really was something back there. Tas parang di siya gusto ng mga kasama ni Moritonyo eh. Ayan, si Moritonyo lang yung kumakausap sa kanya, tsaka si Abaki, yung batang babae din. Ayan, tas biglang gusto magpamalas ni Hisoka ng ng ability kay ayan, nagpakitang gilas si Hisoka kay Moritonyo na ayan, sabi na bilib pa nga si Moritonyo. Sabi niya, mas magaling ka pa sa akin magbara, ayan. Sino nagturo sa inyo yan? Sabi, sino nagturo sa inyo ni Hisoka? Ayan, tapos sabi ni Hisoka, nanay niya daw, skillful daw yung nanay niya, tinuruan siya. Ayan, tapos, yan, sabi ni Abaki, boss, oras na para turuan mo ako mag-training. Nakalimutan mo na ba? Yung training na yun, tinuturuan pala si Abaki ni Moritonyo ng tungkol sa nin. Ayan, tapos sinabihan siya ni Moritonyo si Hisoka na may talento si Hisoka na pag magsanay pa siya para lumakas siya. Ayan. Tapos ayan, ang ginagawa ni Abaki yung 10. Ayan, your 10 is wavering, Abaki. Ayan, pinapanood siya, tinuturuan siya ni Moritonyo. Tapos makikita natin ay nagta-tower trick si Hisoka ng card niya. And na sa tingin ko na parang may idea na rin si Hisoka sa nin. Ayan. Pero si Hisoka, self-taught lang yung ginawa niya. Self-taught lang patungkol sa nin. Self-taught lang yung ginawa niya na halos hindi rin naman siya tinuruan dito ni Moritonyo. Para siyang katulad ni Machi, si Hisoka, na nakikita niya yung aura pero hindi niya alam na nin yun. Nakakita siya ng aura. Kung matatandaan nyo sa Spider Pass, di ba nakita niya yung aura nung embalmer na si anong pangalan nun? Basta yung pangalan ng embalmer na nagturo sa kanya ng nin, si Machi. Ayan, tapos ano ba yun? Parang sila eh. Ayan, parang namalengki sila Moritonyo at si Abaki. Ayan, tapos may napansin silang mga poster ng killer. Ang pangalan ng killer is John Doe. Ayan, John Doe. Tapos ayun, tapos may signature na pamamaraan si John Doe kung paano niya pinapas lang yung mga biktima niya. Ayan, tas yung John Doe na yun, iba-iba yung mukha daw na Ayan. Doe is clearly a master of disguise. It's said that in order to both display his skill and challenge his pursuers, he purposefully allows his appearance to be captured by surveillance equipment. Ayan. Magaling daw mag-disguise si John Doe. Ayan. Tapos nasugatan si Kishita, isa sa mga tauhan, yung nagja-juggling, isa sa mga performer ni Moritonyo. Ayan. Tapos malapit na yung event nila. Tapos si Hisoka nagpresenta na pwede niyang palitan si Kishita. Ayan. Payagan niyo ako. Tapos tinatawanan siya ng ibang kasamaan. Tapos nagpakitang gilas, nagpakitang gilas si Hisoka sa isa niyang sa mga kasama ni Moritonyo. Ayan, nagselos yung isa, kumbaga na nakita niya si Hisoka, talented eh. Ayun, nag-juggling si Hisoka ang galing pala ni Hisoka mag-juggling. Ayan. Ayan, tas ngayon kasama na si Hisoka sa magpe-perform nung araw na yon. Ayan. Tapos dito na natin makikita yung unang appearance ni Hisoka, kung ito yung story talaga ng Hisoka ng past ni Hisoka. Yan
Eh, yung signature niya na may star dito, tas yung teardrop, ayan yung itsura niya, di ba? It's Moritonyo Trip pa nga yung pangalan. Ayan, nag-perform na sila. Ayan, si Hisoka nag-perform na. Tapos, gustong mapahiya ng isang tauhan ni Moritonyo si Hisoka. Ngayon, ibinato niya ng mas mabilis at malabong masalo ni Hisoka. Parang gusto niyang mapahiya si Hisoka. Kumbaga parang ginulo niya yung pag-juggling ni Hisoka. Parang binatuhan ng pang-juggling si Hisoka. Ngayon, syempre dahil talented si Hisoka, na-manage ni Hisoka na masalo lahat at hindi maging maganda yung performance. Ngayon, bad trip yung ibang tauhan ni Moritonyo. Ayan. Alam ko parang umalis pa. Ayan. After the performance at the Prince Hotel, Yasuda quietly left the troupe. Ayan. Umalis na si Yasuda. Ayan. Si Yasuda, yun yung bumato kay Hisoka ng para mapaya si Hisoka. Eh, nakita niya si Hisoka na malupit. Napahiya siya. Umalis na siya sa troupe. Ayan. Ayan, sabi dito, many a member of the troupe for fear in having their tricks and techniques stolen away by Hisoka began to practice in secret. Ayan, nagtatago na yung mga performer ni Moritonyo kay Hisoka. Kasi si Hisoka, ang bilis matuto eh. Pag makita pa lang ni Hisoka, natututo na kagad siya. Ngayon, ayun siguro yung dahilan kung paano niya siguro natutunan yun din. Siguro palihim siyang nanonood kila Abaki tsaka kay Moritonyo sa pagpapractice ng nin. Parang basta yun. Kumbaga parang ang bilis ni Hisoka matuto eh. And there is one I'd like to steal. Yan, sabi ni Hisoka, your sky swimming, Moritonyo. Yung technique ni Moritonyo na naglalakad sa himpapawi, sa ere, sa ceiling. Yan. Sabi ni Hisoka, that looks like it be a lot of fun. Yan, sabi ni Hisoka. Sabi naman ni Moritonyo, everyone is acting pretty scared, ha? Despite the fact that you have any interest in stealing other talents. And ninanakaw daw yung ibang talento, sabi ni Moritonyo. Well, I won't be teaching it to you anytime soon. That trick is not a matter of talent or anything. It's something else entirely. And indeed, hindi daw talent daw yung ability ni Moritonyo. Kakaiba daw yun. And tapos and Hisoka actually see my aura. And parang nakita niya yung aura ni Moritonyo nin. Ayan. Kumbaga parang bago lang kay Hisoka yung nin eh. Basta basahin nyo to, maganda tong Hisoka spas na to. Sabi ni Hisoka, look at your own body. You see, you should able to see what appears to be a film of light covering it. And parang yung nakikita niya yung liwanag nga, yung aura nga. That is aura. Everyone has it. Mine looks so weak. And your aura looks so much more powerful, Moritonyo. And tas parang ni-reveal na niya yung kung ano yung aura, yung ren, yung nin. Pinapakita, gusto niya ipakita kay Abaki. Nilabas ni Abaki yung ren niya. 10 ren. Nagulat si Hisoka. Pero di na alam, matututo kagad niya si Hisoka. And that's ren. Di ko na babasahin. Tapos yan, kinakausap ni Hisoka si Abaki. The boss said he tried too many times to teach the troupe how to use nen, but I was the only one that had enough potential to get it. Tinuturuan niya rin yung ibang troupe member na matuto ng nen. Kaso si Abaki lang daw yung may potential na matuto. They're all the troupe member nen users, no? Siya lang daw.
Ito pa, meron pang ano pa revelation dito The boss originally wanted to be a hunter. Ayan, hunter, yeah. A job that involves hunting down hidden treasure and traveling to explore lands, and literally someone that hunts. Ayan, sabi rito, the boss even took the test, and nag-hunter exam din daw si Moritonyo. Tapos you need to pass to become a hunter, but apparently that year only one person passed. Ayan, ang isa lang daw nakapasa nung time na yon, yung nag-hunter exam si parang ang sinasabi rito, yung tao na yun na nakapasa ay si Jinx. Ayan, nakasama niya sa pag kuha ng hunter exam tong si Jinx. Na ngayon hindi siya nakapasa, si Jinx nakapasa. Ayan, I guess the reason is even willing to teach me or you or anyone how to use NEN. Hindi ko mabasa. And my dream is to fulfill the boss dream for him. One day, after I've left the troop, I'm gonna take the hunter exam and pass. The same. Sabi ni Hisoka, anong hahanapin mo? Tapos tinanong na dito ni Abaki, what about you, Hisoka? Do you think you'll be able to learn how to use NEN? Tapos sabi ni Hisoka, I've already figured it out. Pinakita ni Hisoka na marunong siyang gumamit ng 10. Tapos yung Ren din. This is the idea, right? It definitely didn't take me a year, Moritonyo. Wala daw isang taon, natuto siya. Nagulat si Moritonyo in just 1 week. Tapos nainggit siya. Tapos pinakita yung kung paano ang sistema ng NEN. Tapos sinabi rito, so if you are an answer, does that mean you can learn emitter technique, for example? No. Tinuturuan na siya ni Moritonyo kasi alam na marunong siya. Tapos nag-water divination din sila. Nag-water test divination test din sila. Tapos nalaman dyan na pare sila ni Killua, transmutation It's bitter. Emitter pala si Abaki. Tapos ang asim. Yung kay Killua, di ba ang tamis? Kaya ang asim daw. Ayan, transmuter. Tapos lumipas yung araw. Ayan na, si Jando na. Nakaharap na nila. Ito yung Jando na killer. Ayan, tapos inatake siya ni Abaki. Nahuli niya si Jando na may binibiktima na naman Ayan. Tapos kinalaban niya si Abaki. Ayan. Medyo na niya. Tapos ayan, dumating si Hisoka. Ginamit naatake niya si Abaki na nasugatan niya sa muka si Abaki. Ayan. Nasugatan ni Hisoka. Pinagtanggol ni Hisoka si Abaki. Ayan, nasugatan niya si Jando. Ngayon, ayan, you mean that serial killer? Are you sure ba kayo pinag-usapan nila? Ngayon, ito na yung time na naliligo si Hisoka na ginawa niya na yung hatsu niya. Kumbaga yung bungee gum tsaka texture. So, bungee gum pa lang bungee gum pa lang yung ginawa niya. Ayan. Yung ability niya. Tapos ayan, nag-perform ulit sila. Kaya Tapos sa rooftop, ayan, kinausap ni Hisoka si Moritonyo. Ayan, nandiyan na sila naglaban. Ayan. Tapos kumbaga, alam ni Hisoka na si Moritonyo
ay si Jando. Ayan. Basta malalaman nyo na lang dito, basahin nyo na lang. May ano ba tawag dun? May rason kung bakit pumapatay si Jando eh. Ayan. Basahin nyo na lang kasi kung napanood nyo yung Hisokaspas na edited video na ginawa ko, ayan, may video naman na ako dito eh, kaya hindi ko na masyado i-detalye. Ayan, meron siyang ability na Patchwork Reality Scarface yung pangalan ng ability niya, na isa sa kinuha na ni Hisoka ng idea ng ability niya. Kung matatandaan nyo, yung isa niyang ability na Texture Surprise, na kaya niyang pekein yung balat ng tao, natatakpan niya lang ng Texture Surprise niya. Ayan. Ito naman, yung Scarface, yung ordinary yung panyo, lalagyan niya lang ng ability niya, mag-iiba na yung mukha niya, parang ganyan. Ayan, tapos naglaban sila. Parang ang ability nito ni yung magnetic eh. Ayan. Magnetic, kaya siya nakakalutang si Moritoño eh. Naglaban sila ni Hisoka. Saan nagawa ng animation to? Ayan, ang magnetic. I call it elastic lava bungee jump. Ayan. Ayan, namatay dito si Moritoño, yung mukha niya, Moritoño. Ayan, dito gumamit siya ng Texture Surprise. Ibinalik niya yung mukha ni Moritoño sa pagiging Jando para hindi makita ng mga kasamahan niya na si Moritoño pala si Jando. Ayan. Ayan, ito si Abaki, hinahanap niya si Moritoño. Hindi niya alam ang serial killer na hinahanap niya, tsaka yung nakatagpo niya, nakalaban niya, is si Moritoño pala, yung leader nila. Ayan, the end. Alam niyo na. Ayan yung Hisokaspas. Kung nabasa nyo yun, yung binasa nyo natin, na ang may gawa ay yung one shot na gawa ni Su Ishida ng Tokyo Ghoul. Originated na pang prank lang, pang April Fools. Pero ginawan lang ng kwento ni Su Ishida na na-recognize naman ni Yoshihiro Togashi, pero hindi siya canon. Baka may Hisokaspas talaga, pero mas maganda malaman natin mismo kay Yoshihiro Togashi. Pero kung tatanggapin niya ni Yoshihiro Togashi, ayun na yung Hisokaspas, ayun na yung mismong kwento ni Hisoka. Ayan lang. Ayan, para sa mga na-late sa live natin, ayan yung mga sinagot natin at yung ibang tanong na tinanong ng live viewers natin dito. Ayun lang, sana nagustuhan nyo yung live natin, yung kwentuhan natin, at mag-e-end live na tayo. Salamat sa mga tumambay. Yun lang mga ka-hunter. Salamat sa mga nag-share. Kita-kits ulit sa next live. At sa mga susunod na araw, baka gumawa na ako ng edited video. Medyo busy-busy pa. Ayan. Yan lang mga ka-hunter. Pa-share ng live para mapanood ng mga ibang sa replay. At papalaw ng isang page natin na Mr. Salaysay. Yun lang. Maraming salamat ka-hunter. Good evening. Ciao. Peace. Bye.